Tumanggi na magpadala ng mga barkong pandigma ang mga bansang binanggit ni US President Donald Trump upang mag-escort sana sa mga oil tanker na tatawid sa Strait of Hormuz, kaya't posibleng magpapadala na lang ang Amerika ng mga minesweeper sa Hormuz habang patuloy pa rin ang opensiba ng Amerika sa Iran kung saan gumamit ito ng mga bagong cross missiles habang nagpakawala naman ng mga Tomahawk missiles ang dalawang destroyer nito. At habang abala ang Israel sa pagbomba sa Iran at Lebanon, abay muli nitong binalikan ang mga naglalabasang Hamas sa Gaza at muli nitong binomba. Habang inihayag na din ng US intelligence na ang bagong supreme leader ng Iran na si Mujtaba Khamenei ay isa umanong sa update sa patuloy na giyera sa Middle East, kailan lang ay nanawagan si Trump sa ilang mga bansa na mayroong maraming barko tulad ng China, Japan, Britain, France at South Korea na magpadala ng mga Navy ship upang i-escort ang mga sibilyang oil tanker na tatawid umano sa Strait of Hormuz. Dahil dyan ay agad na pinagtawanan ng mga sibilyan ng Amerika. Kahit sa Pilipinas ay maraming pro-Iran ang natawa dahil ang pagkakaintindi nila ay isasali sila sa giyera. Pero ayon sa administrasyong Trump, ang gagawin lang umano ng mga Navy ship na mga bansang nabanggit ay ang mag-escort at hindi sila sasali sa atake upang hindi maapektuhan ng mga supply ng langis sa iba't ibang mga bansa habang sila ay nagpapatuloy na umaatake sa Iran. Ngunit hanggang ngayon ay walang bansang nag-participate sa nais ni Trump. Ibig sabihin ay madidelay pa rin o marami pa ring mga tanker ang ayaw na dumaan sa Strait of Hormuz. Agad namang nagpahayag ang Japan na kaalyado ng Amerika na hindi umano sila pwedeng mag-deploy sa Middle East base sa kanilang Japanese law at sa mga legal na limitasyon sa mga misyong militar sa ibang bansa. Well, since we haven't been asked to answer yet, it's difficult to comment on hypothetical situations. The Japanese government is currently considering how to take the necessary measures. Of course, this will be within the scope of Japanese law, but we are considering how to protect the lives of Japanese-related vessels and their crews, and what we can do. At this time, we are not considering dispatching the self-defense forces, and most importantly, as I have repeatedly mentioned, we must make every effort to calm the situation, including diplomatic efforts. We haven't made any decisions yet regarding the dispatch of escort ships. We've been discussing what Japan can do independently and what we can do within the legal framework, both yesterday and the day before yesterday. Hindi naman nabanggit ang Pilipinas pero tinanong ng mga media si Secretary Gibo Teodoro kung magpapadala ba ito. Pero ayon kay Teodoro ay walang capability ang Pilipinas na mag-escort due to the limited naval capability. Wala tayong capability na mag-escort sa amin, Muten academic yun eh. Wala tayong capability na mag-escort. Ngunit, lahat ng bagay na makakatulong, lalo na mag-de-escalate, kasi ang nalalagay sa panganib yung Filipino seafarers natin eh. At saka yung mga OFW natin. Lahat ng moves na ma-de-escalate ito, lalo na yung mga indiscriminate na attack, hindi dapat sana mapara agad, no? At we look to an early resolution of the crisis in the Middle East. Hindi lamang dahil unang-una sa mga nalalagay sa panganib na ating mga kababayan. Hindi naman nabanggit ang India pero nagpahayag ito na handa itong magpadala ng 2 warship upang mag-escort sa mga sibilyang barko na pilit na idinadamay ng Iran. Kaya kahapon nagparinig si Trump na okay lang naman daw na ayaw nilang makialam o madamay. Dagdag pa ni Trump ay nandyan pa rin umano ang Amerika na handang tumulong sa kanila kapag kailangan nila. Sa ngayon, base sa monitoring ay nasa South China Sea pa rin ang 2 minesweeping ng Amerika, ang USS Tulsa at USS Santa Barbara na may parehong kakayahang ma-detect ang mga bomba sa ilalim ng dagat pero posible umanong kumilos ito patungo sa Strait of Hormuz.
habang ipinagpatuloy pa rin ng Amerika ang kanilang pagwasak sa rehimen kung saan kahapon abay muli na namang namataan ng mga bombers ng Amerika sa Iran tulad ng B-52 heavy bombers na kargado ng mga JDAM at AJM-158 long-range cruise missiles. Sa isang pahayag na inilabas ng US Central Command kaugnay sa kanilang Operation Epic Fury sa Iran ay sinabing nasa 7,000 target na ang kanilang winasak habang higit 100 Navy ship na ng Iran ang kanilang pinalubog. They've been a terror for 47 years, and now I guess the world, through the United States, with the help of Israel, is doing what should have been done many years ago. Should have been done many years ago. Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran, and these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks. The missiles are trickling in now at very low levels because they don't have too many missiles left. We've also attacked the manufacturing plants, where the places where they manufacture the missiles and the drones, and that's going on today. We just hit 3 of them today, and it's getting very hard for them to manufacture. More than 100 Iranian naval vessels have been sunk or destroyed over the last week and a half. Ipinakita naman ng 2 destroyer ng Amerika ang kanilang muling paglunsad ng mga land attack Tomahawk cross missiles na pinakawalan ng USS Oscar Austin DDG-79 at USS 14 DDG-78. Habang ang mga depensa naman ng Amerika ay patuloy ding minomonitor ang mga missiles at drone ng Iran kung saan sa Iraq ay kitang pinabagsak ng SIRAM ang isang drone ng Iran. Samantala, batay sa impormasyon mula sa highly protected CIA source, naniniwala ang intelligence ng Amerika na ang bagong supreme leader ng Iran na si Mustafa Khamenei ay maaaring isa umanong miyembro ng LGBT o sa madaling salita ay isa umano siyang bakla. I'm not a gay. Dagdag pa sa intriga, may iba pang mga chismis ang CIA na wala si Mustafa sa Iran at kasalukuyang nagpapagaling umano sa Russia. Samantala, sa update naman sa mga atake ng Israel, abay nagpatuloy ang mga airstrike nito hindi lang sa Iran kundi pati sa Lebanon kung saan patuloy nitong tinarget ang mga gusali na konektado umano sa mga Hezbollah. Ngayong abala ang Israel sa pagbomba sa Iran at Lebanon, ang mga natitirang Hamas naman sa Gaza abay muling naglabasan at naka-full battle gear na naman. Nagronda ang mga ito sa Gaza bilang pagpapakita ng hindi umano sila natalo sa labanan. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na gumagana pala ang intelligence ng Israel sa lugar upang i-monitor sila. Kaya't eto na, binomba na naman sila ng Israel kaya't nagpulasan na naman sila. Living